dapat hindi ganun kataas yung retail price, no? And itong dumating dapat ma-monitor din yung presyo na ibenta sa mababang presyo dahil ito is around 30 pesos to 44 pesos lang ang import nito. So dapat yung presyo hindi lumampas sa 110 pesos. Yes sir, at ito nga, pag-uusapan natin itong tungkol po sa pulang sibuyas na umabot po sa 250 pesos per kilo. Ano ho ba ang reaksyon ng mga magsasaka hinggil po dito? Yeah, medyo sobrang mataas, no? Kasi ang farm gate ngayon is nasa 105 to 110 lang. Kaya nagtataka tayo bakit sumipa ng ganun kataas, no? Pati yung puti, nasa 50 to 55 pesos lang ang farm gate. Dapat ang retail ang tingin natin nasa 20 lang yung puti, no? And yung pula dapat nasa 160 to 170 pesos. Opo, hindi naman ho nagkukulang tayo ng supply ng pulang sibuyas? Or ano bang naging dahilan nito, engineer, nakikita po ninyo? Yung pula nag-start na nag-harvest eh. So dapat hindi sumipa ng ganun kataas, and expected natin end of the month mas malaki na ang aanihin. So expected lalong bababa pa yung presyo. Opo. At bukod po dyan, may ini-import pa bang mga sibuyas? May inallocate ang BPI na 2,000 metric tons na pula and 1,000 metric tons na puti na papasok this few weeks, no? Ito naman hindi natin nakikita ang threat dun sa total consumption natin dahil isang buwan aabot tayo ng around 18 to 20,000 metric tons na sibuyas monthly. Yeah. Opo, opo. Di ba, nabanggit po ninyo kanina, engineer, na nagsimula na ang harvest season nitong mga sibuyas. Dapat inaasahan natin na magmumura itong mga presyo nito sa ating mga pamilihan. No, dapat ang price hindi sumipa ng ganong kataas na dapat ma-check ng Department of Agriculture. Nasa magkano sa tansya po ninyo, engineer, dapat yung presyohan ngayon ng sibuyas? Dapat yung itong pula, no, kung 105 to 110 yung farm gate, so dapat nasa 160 to 170 lang ang pulang sibuyas, and yung puti na kung 50 to 55 ang farm gate, dapat nasa 100 to 110 pesos. Opo. Engineer, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, marami kasi sa ating mga kababayan nagsasabi dito na bigo daw itong ating kalihim ng Department of Agriculture ngayon na sa kanyang panunungkulan dahil nga bigo itong mapababa yung mga presyohan ng ating mga bilihin, particular na dito sa mga produktong agrikultura. So far, ang challenge kasi itong taon is yung climate change, no? Yung first quarter, ang problema natin is El Nino, and second quarter is La Nina. Ang problema talaga natin is yung weather. So yung fluctuating ng price talaga ng vegetable nagkakaroon ng problema. Pero kung makita natin yung kamatis ngayon ang farm gate na lang nasa 10 pesos per kilo, ganun kababa, no? Nanabanggit natin last month marami nang nag-harvest tong buwan na ito, na in which sobra naman mababa yung presyo. Yun ang malaking problema ng mga farmers.
Engineer, magandang umaga. Si Admar po ito. Maaari bang samantalahin itong presyohan sa sibuyas? Kasi nabanggit nyo po, mababa ang retail price niya ng husto kumpara sa retail. Tapos darating na by Pebrero 20, ang mga inangkat na mga sibuyas. Kumbaga, wala itong assurance din na makapagpababa at maaring samantalahin ba ng mga traders sa itong ganitong sistema po, engineer? Yeah, dapat ma-monitor, no, yung pagdating itong coming weeks dahil ang tingin natin dapat hindi ganun kataas yung retail price, no. And itong dumating dapat ma-monitor din yung presyo na ibenta sa mababang presyo dahil ito is around 30 pesos to 44 pesos lang ang import nito. So dapat yung presyo hindi lumampas sa 110 pesos. Opo, kasi baka maging kagaya ito sa bigas po, engineer, kung saan binabaan na yung taripa pero yet hindi pa rin lubusang naipababa ang presyo ng bigas po natin sa merkado. Nabanggit nyo nga po, hindi naman marami ang aangkatin considering by March ay peak na rin ng harvest sa mga lokal na sibuyas po, engineer. Yes, ang dapat ma-monitor natin, no, yung importation na dumating is mabenta rin na hindi ganun kataas para at least ma-translate dun sa consumer natin. Opo. Dito naman po sa usaping karneng baboy po, sir, meron pong panawagan na alisin ang MSRP dito daw sa karne? We think na kailangan mag-set din ng price, no? Dahil ito is nakikita natin na sobrang mataas and mismo yung retailer association ng karne sinasabi rin, no, kausap natin si Richard na dapat hindi ganun kataas ang presyo. So dapat nasa, kung ang farm gate nasa 240 to 250, ang retail nito is dapat nasa 250 to 350 to 360 lang ang dapat ng presyo ng kasim, and yung liempo dapat 380 maximum. So ito is pag-uusapan ng this coming week, no, itong February 18 para ma-set, maimbita ang retailer, wholesaler, tsaka mga producers para ma-set yung presyo na hindi ganun kataas. Pero sa monitoring nyo po, nananatili pa rin po ba na meron tayong kakulangan ng supply sa karneng baboy, lalo na lokal? Yung locals talaga naapektuhan last year. At March, sinabi na natin, no, na malaki ang nawala sa local producers dahil doon sa nangyari na ASF June to December. So nabanggit din natin na ito is in effect is itong January to May, no? Dahil ang isang baboy inaalaga is 5 to 6 months. So yung June na tinamaan is yung January ang produce noon, no? Yung July is February. So in-expect natin yung local production talaga is bumaba, pero kung makita natin yung import almost almost lumaki ng almost 230 to 240 million kilos ang nadagdag na pagpasok, no. And so wala tayong nakitang dahilan na dapat sumipa yung presyo dahil yung
kulang na dito sa local production pinasok sa import. So yung replacement dapat hindi ganun kataas. Almost Admar, kung makita natin 50% ang ah, ang consumption is galing sa imported na dati nasa 30% lang. So malaki yung increase ng import. So dapat hindi tumaas ng ganong kataas yung presyo. Opo, sa huling monitoring nga ng DA, naglalaro sa or nasa 380 ang kada kilo ng ham average sa pork belly, 434. Ang frozen kasim naman ay nasa 355, 312 naman yung frozen liempo. So kung mayroon man po mga pagmamahal sa presyo ng karning baboy, dito lang sa lokal na mga baboy, dito sa mga imported, wala pa rin paggalaw kasi inangkat natin ito ng mas mura. Engineer, tama po ba? Yeah, dapat mas mababa pa doon yung imported dahil ang import price nasa 150 pesos lang. So ito is malayo dun sa retail price din. So kung magsiset ng presyo dun sa local, dapat magset din ng presyo dun sa imported para at least may bigay sa ating mga consumer na affordable dun sa presyo ng import tsaka yung local. Nabanggit niyo po kanina, Engineer, kalahating taon ang pag-aalaga nitong baboy. Kailan kaya possible na mag-stable ang supply nito sa local, lalo na kung walang ganong epekto sa taong ito ang ASF? Pinaka mag-normalize siguro is by July etong taon na ito, dahil alam natin yung i-produce ng February, July pa yung harvest. So kung lumaki man ang mag-aalaga itong February, doon pa lang natin mafe-feel by July yung presyo. Opo, wala naman pong epekto yung panahon during that time kasi papasok na rin po yung panahon ng tag-init po, Engineer. Wala tayong nakitang problema dahil mostly naman yung mga farm nagkakaroon ng paligo dun sa mga alaga, yung mga backyard, and yung mga big farm naman may fund naman dun sa mga farm nila. So hindi natin nakikitang problema naman yung kung nag-alaga problema dun sa mainit. So yun ang concern natin is yung tinamaan talaga is malaki ang nawala, almost 2 million heads ang nawala. So ito is na-replace ng importation. So wala dapat nakitang sumipa na ganun kataas yung presyo. Alright. Engineer, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat, Cheikh at Admar. And po mga kababayan, si Engineer Rosendo So, ang presidente po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG.